Ang China ang nag-iisang bansa na gumagamit ng libo-libong pato bilang mga magsasaka. Oo, kahit parang kakaiba, kapag sapat na ang laki ng mga tanim na palay, pinapakawalan ng mga magsasaka ang isang tunay na hukbo ng mga batang pato sa bukirin. On, lumalangoy at naglalakad sila sa mga palayan habang kinakain ang mga insekto, larvae, kuhol at mga damo na maaaring makasira sa ani. At habang ginagawa nila ang kanilang trabaho, hinahalo rin nila ang lupa gamit ang kanilang mga paa. Pinapasok ang oxygen sa tubig at hinahalo ang putik na nakakatulong sa paglago ng palay. At kung hindi pa iyon sapat, pinapataba rin nila ang buong bukwirin gamit ang sarili nilang dumi na libre pa. Ang pinakakahanga-hanga ay hindi nila kinakain ang palay. Wala silang interes dito dahil nakatuon lamang ang kanilang pagkain sa mga peste. Kaya naman napapalitan nila ang paggamit ng mga pestisidyo at kemikal na pataba sa isang natural at epektibong paraan. Syempre, hindi sila nag-iisa, may isang manggagawa na nagbabantay sa bukirin at naglilipat sa kanila mula sa isang bahagi patungo sa iba upang masigurong lahat ng tanim ay nabibigyan ng serbisyo. Sa pagsapit ng gabi, kinokolekta ang mga pato at dinadala sa ligtas na lugar upang maprotektahan sila laban sa mga mandaragit. Ang mas nakakatuwa pa, hindi bago ang pamamaraang ito, kilala na ito sa loob ng maraming siglo bilang igamo sa Japan. Ngunit mas pinalawak pa ito ng China gamit ang mahigit 5,000 pato sa kanilang mga taniman.